Kung susuko, hindi yung buwan pangarap. Kaya, Sabi nila, ang ating mga paa ang nagdadala sa atin sa destinasyon ng buhay. Ngunit paano kung ang nagsisilbing armas sa ating pagtahak sa magandang kinabukasan ay walang kakayahang ipasa ng bigat ng mga pagsubok sa bawat hakbang ng buhay? Sa mga nakarang araw ay nasaksihan ko ang paghahanda ng mga kabataang atleta sa bawat sports na kanilang sinalihan sa ginanap na intramurals ng Maypangdan National High School, maging ang paghahanda ng mga naging kampyon para sa district at city. Sa likod ng araw-araw na determinasyon at nag-aalab na ensayong ibinubuhos ng bawat atleta para sa hangaring magtagumpay sa anumang sports, mayroon akong nasilip na isang munting storya ng pangarap, inspirasyon at pag-asa sa isang sulok ng aming paaralan. Isang munting storya sa katauhan ng kapwa ko mag-aaral na si Sean. Si Sean ay 15 taong gulang na mag-aaral sa ika-10 baitang. May matayog na pangarap, determinasyon ng puhunan at paniniwala sa may kapal ang nagiging sandigan sa araw-araw. Subalit, si Sean ay nahaharap sa isang hamon. Hamon na sa murang edad pa lamang ay kaakibat na ng kanyang buhay. Ang buhay sa isang silyang di kulong o kung kanyang ituring ay silyang di pag-asa. Ako si Maria Kayla Caspe. Samahan niyo ako sa paglalatag ng pinakaunang dokumentaryo ng Guerrero Filipino. Ating kumustahin ang buhay ni Sean sa kanyang silyang di kulong na tinuturing niyang silyang di pag-asa. Isa sa mga inaabangang aktibidad taon-taon sa bawat paaralan, kagaya rito sa Borongan City, ay ang pagkakaroon ng mga kaganapan na may kinalaman sa paghubog sa mga kakayahan at abilidad ng mga kabataang nangangarap maging atleta sa pamamagitan ng intramurals, district at city, evraa at palarong pambansa. At bilang isang matatag na institusyong walang ibang hangarin kundi ang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon sa lahat ng kabataan, mahigpit na sinusunod ng Department of Education ang Executive Order No. 64, Series of 1993 na nagpatibay ng pambansang patakaran at programa na Sports for All na nag-uutos sa departamento na gawing accessible sa lahat ang physical fitness at sports, anuman ang edad, kasarian, talento at kakayahan sa lahat ng organisadong kompetisyon sa palakasan. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi maitatatwa na kisig ng katawan ang isa sa pinakakinakailangang instrumento upang maranasan ang makabuluhang oportunidad na ito sa loob ng mga paaralan. Isa si Sean sa aking mga kamag-aral dito sa MNHS na bukod sa pagiging isang matagumpay na inhenyero ay may lihim na pangarap na maging isang magaling na atleta, partikular na sa sports na basketball na mula pagkabata ay naisa niyang maranasan. Ngunit para sa kanya, isang suntok sa buwan ang makapaglaro ng basketball at iba pang larong kinakailangan ng lakas at liksi ng mga hakbang. Dahil sa pagkaparalisa ng kanyang mga paa, ang kanyang kondisyon na kung tawagin ay polio. Pinisita ko ang tahanan ni Sean kung saan napaunlakan akong makapanayam si Nanay Carmela. Ang ilaw ng tahanan
at isa sa mga pinakamatibay na kasangganang binatilyo sa pagharap sa pang-araw-araw na buhay sakay ng kanyang silyang digolong. Dito ko nalaman ang pinagmula ng kondisyon ni Sean. Ayon sa salaysay ng kanyang magulang, 3 months pala po hiya, nagka-fever hiya. Nagdato na yung 3 days, ay siya kung dato na lang hiya hospital. Pag dato naman sa hospital, waray naman bababaan niya fever. So, anigin ko pang hiya nga injection ng medisina, kataas ng dosage. Pag i-injection niya hiya, truly na lang nga yung dextrose, nagko-convulsion niya. Pero, sige na kung ang pag-injection na iya, bisan ko nagko-convulsion niya, kasi malalaman nakatapagkababahan niya, lagnat. Pag 2 weeks kami, nawasa na hiya. Uli na mabalay, hindi na nang pa-discovery nga niya siki, direct na ngayon na, liliyak. Kasi tanyat dextrose sa ospital, buro pa rin kasihatan, pagtusok, ligan sa siki, sa kamot. Naapektuhan ng iya, si siki, nanduduhang ugat, yung mga ugatan niya sa siki naapektuhan. Tapos, gindara na makontakt kami yata klubang, kami din pa-check up. Tapos siguro naman dito ang doktor nga, pinahanglan light therapy. So, yung pinatherapy kong type man hiya, pero, pare kung ta nagbabag mo nangyayari hiya. Eh siya, at naang nalakong tatigin udo, nga pagpa-therapy hiya, hindi nara nala nangyayari din ang mga beach. Kaya gimbababad na lang kung taan iya, sige, kaya pinahanglang kunin paso para mabuhi ko ng iyong mga ugat. Para na makakakulat isang kag-anak, syempre, hinihingapit, lumit yung anak kita ang nakakalakap. Pero kayo, di makita ba kakapagbuot, special na niya na iya. So, anak lagin po, sige, para akong kag-anak na maka-eskwela hiya. Bisan diri niya ito na nakakalakap, hindi ka karagala. Kaya niya, Papa, iwa pa makutat niya wheelchair ka. Hindi pa naman ito pwede gumamit na lang. Kaya kutit pa makutat niya. Pero shit, di ka. Ako na punta hiya, which is tanggap ko na. Kaya shit is sitwasyon. Pero, anak na laging ko, nga, kailangan niya maka-eskwela. Sa kabilang hiya, kapansanan, kailangan niya makapag-cross. Ay, syempre, tupan na iibig po po sa ibig-iyang kailangan na mag-eskwela ka, mag-aral ka. Kahit hinihiling na ang nanakain na magmatalino ka. Ang napagtunay lang para lagatin din sa sarili para din kabuwasan. Para adlaw, oras, minuto. Kada pagtitikan niya eskwela, ala siya tapagukan niya. Pamati, ayaw pagkati, ayaw pagpipinaki kung ano ka classmate din sila, asya na pagpipinaki itong naiiyak kayo. Itako lang para kapag-anak, yung kurski ko punta ikiya, nga makapangkus magpitiya, partiya, sariling kapakanan. May dapat sitwasyon na naisip mo nga sumuko na lang. Shit, orang kapit pagkuhan yung pagsuko para iya. It is very great iya nga, hindi rin gawin, ginagawa nila. Sa nga normal na tao. Pero, ikaw, paano magagawa ng paglagap? Turuhan yung picture. Diri nga namin kinahanglan maging sagapan itong kapansana para diri ka makatapos itong kapiskwila. Iya ada alaik hain para lahat yung kalugarin yun. Visit out mangyari. Gagawin din siya na maka-eskwila iya. Kada mo naman din duduutan yung mga pag-gobyerno pangaral akong titiya wheelchair which is hindi mo kami nakaka-afford kami niya papa. So, ito ang ginagawa. Bisan din niya na nakakatag ng wheelchair. Nadoon kami para matalang bahiya. Kaya siya mag-related kuan para niya maka-eskwela. Kaya rin namin kinakaya niya papa kay inural sa kung kay basta ko na nga di na kanya papaya na. Siya nakakuban kay iya para ang mag-anak. Kasi bitin ako hindi ko kanaya mag-eskwela mong tila iyanin. Tuhay para lang yung nga kaya kalgarin. Alam mo nung alis mo, ibigagan sa Eskwela, ayaw na susuko. Pag ikaw pa gustuin him, pero kaya ako nalalay, parang nakunit, nanay, maragyak diyo siya kayo, sabi, hindi na kontak niya mauli, ngayon ko lang, kaya ako namitakit mo,
Ala, hinunoy, bang nalaya ako sa eskwelahan. Bang barangay nagdudos at ipauli. Ayaw ito na akit, pagtarila ko tahayiya. Which is, pagpupuan mauli hiya, masaya man hiya. Nakaliman na kami hapuan. Di ako din ako nag-iisag. Kasi masaya na mahiyan niya pag-uli. Nag-enjoy lang ngayon niya. Malaki rin ang pasasalamat ni Nanay Carmela sa May Pangdan National High School dahil sa taus-pusong pagtanggap at pag-alalay ng paaralan sa kanyang anak upang magkaroon ng magandang edukasyon sa kabila ng kapansanan nito. Ang ipinakikitang kabutihan ng May Pangdan National High School sa kabataang kagaya ni Sean ay naging posible dahil na rin sa DepEd Order No. 23 Series of 2022, ang Child Find Policy for Learners with Disabilities Towards Inclusive Education, na naglalaman ng patakaran na nagsasaad ng mga proseso sa pagtiyak na ang mga mag-aaral na may mga kapansanan ay matutukoy at masusuri upang mapabilang sa General Basic Education School System. Dako gid kakit pasalamat gid akong taha eskwelahan kada sir pagtubuday nga nasa ganirang pag-intindi na lakong tikamutangan takana. Pagpasalamat ako kahit pa paano na itulagduan mo upay nga kuan pag-aral takana maupay ng pamatasan. Ang MNHS bilang isang sekundaryang paaralan ay handang yumakap at tumanggap sa mga mag-aaral na nais magkaroon ng may kalidad na edukasyon sa kabila ng kondisyon nila kagaya ng may mga kapansanan at isa na rito si Sean. Hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong makausap ng personal ang nooy nakikita ko lang at ngayon naging kaibigan ko ng si Sean. Kaya po, tapos makakapagkaya natin nila. Tapos dyan natin doon tayo na kumasuga, gano'n makamainin ako. Pero okay gano'n na isa sugat, makakasabay na lang pagkakaya. Tapos isa na kuhan, kaya kumasuga. Kahit pa man nataganin mga sugat ito, mas mapagkakamagan man yung mga suki. So, gamitin din yung kabutihan. Yung yung kukuha na yung mga kahit para na sakit na kung kuming kamar yung mga suki na yung kukuha. Matagal nang tinanggap ng binatilyo ang katotohanang hindi magiging madali para sa kanya na maging isang manlalaro sa mga nais na sports dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit isang bagay ang pilit niyang ipinagkukumahog na makamit, at ito ang hindi lang pagkakaroon ng kaalaman ng lahat ukol sa kanyang kondisyon, kundi mas lalo ng pag-unawa at pagtanggap ng lahat, hindi lamang sa kanya, kundi sa mga kagaya niyang napabibilang sa Persons with Disabilities o PWD. Sa aking pakikipanayam kay Sean, ay napagtanto ko na sa kabila ng kwentong punong-puno ng inspirasyong ihinihiyaw ng kabataang atleta sa tuwing sumasapit ang mga aktibidad sa pampalakasan, ay may kagaya niyang tahimik lang sa sulok. Nagmamasid sa mga manlalaro, humahanga sa mga nakabibilib nilang galing, at naghihintay na kumustahin at marinig ang mensaheng nais ibigay ng kanyang mga napagdaanan. Mensaheng nais buhayin ang sistema ng umiidlip nating lipunan. Ang tibay ng loob ni Sean sa kabila ng kanyang kapansanan ay tunay na kahanga-hanga. Pasan man siya ng kanyang wheelchair, siya naman ang nagtuturo sa bawat gulong nito ng destinasyon tungo sa nag-aabang na pangarap. Hindi man madali sa kanya ang araw-araw na bumalik sa paaralan, ngunit nag-uudyok pa rin ito sa kanya na pumasok dahil alam niya
na sa tulong ng munting kamay ng mga guro na handang dumamay, maibigay lang ang sapat na karunungan sa buhay. Bilang isang estudyanteng tulad ni Sean, isang karangalang dinggin ang kanyang istoryang puno ng inspirasyon, pag-asa at pananalig. Taus-pusong pagkamangha ang aking naramdaman sa kakayahang araw-araw ipinamamalas ni Sean. Sa bawat abante at pagtahak sa landas ng pangarap at tagumpay, tandaan mong iyong husay, halaga at galing sa anumang aspeto ng iyong buhay. Ang dokumentaryong ito ay isang regalo para imulat tayo sa realidad ng buhay na kinakaharap ng mga PWD at isa nga rito sa mga patunay, si Sean. Sa marahang tulak ng gulong, bagong storya ng inspirasyon at pag-asa ang sasalubong. Ako si Maria Kayla Caspe para sa espesyal na dokumentaryo ng Guerrero Filipino.